Magandang araw po mga ka-recap at maligayang pagbabalik sa ating channel. Ito na po ang pinakahinihintay nating kabanata sa kwento ni Pedro pero parang mapapamura ako sa bitin ng kwento. Simulan na po natin. Habang nagra-rounds nga si Nathaniel ay nasa loob naman ng opisina niya si Pedro. Biglang gulat ni Pedro na nasa likod na niya si Nathaniel. Tinanong siya ni Nathaniel, ano daw ang ginagawa ng isang mababang D-rank killer sa opisina ng isang disciple? Lalo na at wala siya sa loob. Sa loob ng 2 araw, ginagawa ni Nathaniel ang rounds niya sa tamang oras. Meron pa dapat itong 2.5 minuto bago bumalik. Sinabi ni Nathaniel na kailangan niya ng magandang paliwanag kung bakit siya nandito sa loob. Iniisip ni Pedro kung ano ang plano ni Nathaniel. Mukhang sa simula pa lang ay pinagdududahan na siya nito. Inalok siya nito ng grace niya at ipinakita ang basement para magpanggap na nakuha na nito ang loob niya. Mukhang sa simula pa lang ay wala nang ang tiwala si Nathaniel sa kanya. Inulit-uli ni Nathaniel ang tanong niya kay King Sun-go. Ano daw ang dahilan kung bakit nandito siya sa loob ng opisina niya? Mabilis naman na nakaisip ng dahilan si Pedro. Pumasok daw siya para iwan ang document na pinadala sa kanya ni Dr. Hong. Tinanong siya ni Nathaniel kung ano ito. Sinabi lang ni Kim Sun-go na hindi niya ito alam. Aalis na sana si Pedro pero pinigilan siya ni Nathaniel at sinabing bukas na ang folder. Mukhang binuksan niya ang folder. Tinanong siya ni Nathaniel kung bakit siya interesado sa mga blood sample ng mga matatanda. Ano ang dahilan at ano ang hinahanap nito sa loob ng kanyang opisina? Kung hindi niya daw ito masagot ay isa lamang ang ibig sabihin nito. Pero biglang nagsalita si Pedro. Sinabi niya na kaya ng tao na palitan ng boses, itsura, galaw, at iba pang ekspresyon ng mukha. Pero isa lang ang hindi nito mababago, at ito ang DNA. Sinabi ni Kim Sun-go na hindi pa nila nakikita si Pedro, at ito ay baka dahil nagpalit ito ng itsura, nagparetoke o anumang paraan. Kaya tiningnan niya ang mga listahan nito at wala siyang nakita kaya tiningnan niya ang DNA results. Ito ang alibay ni Kim Sun-go. Sa isip nito ay kung nagdududa nga si Nathaniel sa kanya, ay gagamitin niya ito para sa kanyang advantage. Humingi siya ng pasensya kay Nathaniel dahil sa kagustuhan daw nito na mahuli si Pedro ay nagawa niya ito. Yumuko siya sa harap ng professor pero pinataas ni Nathaniel ang kanyang noo. Mukhang pinunasan ni Nathaniel ang parte ng noo ni Kim Sun-go. Meron daw itong dumi. Sinabihan siya ni Nathaniel na maganda ang ginagawa niya lalo na at pinag-iigihan niya na mahuli si Pedro pero kailangan din ito na panatilihin ang kanyang dignidad bilang isang miyembro ng Glory. Kinaalis na siya ni Nathaniel. Nang nakaalis na si Sun-go ay tiningnan ni Nathaniel ang kanyang daliri. Tunay na balat ang noo ni Sun-go at hindi isang prosthetics. Tunay na balat ng isang teenager. Hindi daw si Kim Sun-go ang hinahanap nila. Binasag ni Nathaniel ang tablet na hawak nito sa galit. Nasaan na daw itong si Pedro? Sa nakaraan, matagal na panahon na naghanap ng malalakas na makakalaban si Nathaniel. May isang tao sa Mexico Underground, isang modern coliseum, ang pangalan nito ay Carter Pagmon aka The Slasher. Kilala ito sa pinakamalakas na sipa at mga paa sa buong mundo. Marami na itong napatumba gamit ang kanyang pagsipa. Nabalitaan ito ni Nathaniel at hinamon ng taong ito. Nagulat naman si Carter dahil isang asyano ang humamon sa kanya. Pumunta daw ba ito para magpakamatay? Pero ikinagulat ng lahat ang ginawa ni Nathaniel. Isang atake lang at naputol niya ang binti ni Carter. Hindi lang dito nagtatapos. Nakalaban niya rin ang binyansagang pinakamalakas na mga kamao. Pero hindi ito umubra kay Nathaniel. Kahit ang pinakamalakas panagang sa Brazil, pinatumba niya ito lahat. Halos lahat na malalakas na tao sa mundo ay tinalo na niya. Pero may isa pa siyang hindi natatalo. Sinabi ng isa niyang biktima na kahit anong gawin nito ay hindi siya magiging pinakamalakas. Hanggat nabubuhay si Pedro ay hindi ito ang magiging pinakamalakas sa lahat. Nagagalit na si Nathaniel. Bawat taong makaharap nito ay si Pedro ang bukang bibig nila. Nagsasawa na ito sa pangalan ni Pedro. Sino daw ba ito? Bakit daw siya lang ang hindi pa nakakaharap si Pedro? Para maging pinakamalakas sa buong mundo ay kailangan itong makaharap si Pedro. Ang nakakaalam lang kung nasaan si Pedro ngayon ay ang taong huling nakakita sa kanya. Tinatawag na niya ang taong ito. Sa likod ng hospital ay nag-uusap ang magkapatid at si Yuna.
Bakit daw ang ika-335 ay nasa hospital gayong delikado ang misyon na ito? Kung makapagsalita naman ang dalawang ito ay parang ang layo ng rank nila kay Yuna. Sinabi ni Yuna na iba ang dahilan kung bakit siya nandito. At sinabihan niya ang magkapatid na ayusin nila ang disguise nila bilang pasyente. Tinanong din nila si Yuna dahil nakita nila na pumasok ito sa opisina ni Nathaniel. Ano daw ang ginagawa niya doon at kung binigyan ba siya ng bagong misyon. Pero biglang may lumapit na malaking lalaki sa kanila na ikinagulat naman ng magkapatid. Sinusundo ng lalaki si Yuna at pinapatawag daw ito ng professor. Ang kambal naman ay umiwas na parang walang nangyayari. Tinanong ni Yuna kung ano ang gagawin pero sinabi lang ng lalaki na huwag na itong magtanong pa. Nakilala ng magkapatid ang lalaki. Ito ay si Undertaker Santos, isang A-rank killer. Nagkita na nga si Yuna at Nathaniel. Sinabi ni Nathaniel na nakita na ni Yuna si Pedro sa unang pagkakataon ng ito ay nagtatrabaho pa kay Octopus. Sinabi ni Nathaniel na mahirap makasurvive sa harap ni Pedro. Kahit ibang disciple ay iniiwasan makaharap si Pedro dahil hindi sigurado ang kaligtasan nila. Pero ang isang estudyanteng babae ay nakaligtas. Naisip ni Nathaniel na baka naawa lang si Pedro sa kanya pero hindi ganoong klaseng tao daw si Pedro. Kaya tinanong niya si Yuna kung nakaranas daw ba ito ng milagro sa harap ni Pedro. Pero hindi, napagtanto niya at ng ibang disciple na hinayaan daw nito mabuhay si Yuna dahil may kailangan ito sa kanya. Pero wala namang kayang maibigay si Yuna kay Pedro. Kaya napag-isip ni Nathaniel na binigyan ng offer ni Pedro si Yuna. At ito ay maging double agent si Yuna para kay Pedro. Tinanong ni Yuna kung bakit ba sila nagdududa sa kanya gayong hindi niya nga alam kung nasaan si Pedro. Pero sinabi lang ni Nathaniel na wala silang pakialam dahil alam naman niya na walang magagawa si Yuna. Hawak nila ang kapatid nito na si Eugen. Hindi daw kaya ni Yuna na iwan at hayaan na mamatay ang kapatid nito. Ang kapatid daw niya ay may hemophilia. Mahirap na daw itong mabuhay sa loob ng 3 taon dahil sa mga komplikasyon. Pero may paraan daw ito, at kaya siyang iligtas ni Nathaniel. Merong nagkakahalagang $4.5 billion na blood serum na na-develop ang Glory Divine Hospital. Isang vial lang nito ay kayang malunasan ang mga sakit. Kaya pinapili niya si Yuna kung saan ito papanig. Sinabi ni Pedro na darating ito sa hospital sa August 24, alas 2 ng hapon. Bukas na ito, sabihin daw nito ni Yuna sa kanya kapag nagpakita ang matanda sa kanya. Ito lang ang pinapatrabaho sa kanya kaya naman daw niya itong gawin. Ang maging bitag para lapitan ni Pedro. Hindi lang daw nito matutulungan ang organisasyon, kundi matutulungan pa ang kanyang kapatid. Pero kailangan ni Yuna na ma-admit sa hospital para lapitan ni Pedro. Bago ang lahat, kailangan may diagnosis muna bago ma-admit sa hospital. Nalito si Yuna sa sinabi ni Nathaniel. Pero biglang binali ng professor ang kanyang kanang kamay. At inapakan niya pa ito. Napasigaw at napaiyak na lang ito sa sakit. Sinabi ni Nathaniel na ang taong walang sakit ay di naman pwede ma-admit sa hospital. Kapag hindi daw sinunod ni Yuna ang utos sa kanya ay alam na niya kung sino ang susunod na magkakaroon ng ganitong diagnosis. Umalis na si Nathaniel at iniwan si Yuna. At na-admit na nga si Yuna sa isang kwarto. Nakaupo ito sa kama niya habang tinitingnan ang pagbuhos ng ulan. Nag-iisip na ito, paano daw kapag nalaman ni Nathaniel na hindi si Pedro, kundi si Kim Sun-go ang tumulong sa kanya kay Octopus. Pareho silang mamamatay kasama ang kapatid niya. Hindi pa rin alam ni Yuna na si Pedro at Kim Sun-go ay iisa. Ang akala niya lang ay may kaugnayan lang ang dalawang ito. Pero kapag naman siya daw ay nagawa ang utos sa kanya, maliligtas niya si Eugen. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Biglang may tumawag sa kanya at laking gulat niya na si Kim Sun-go ito. Sinigawan siya ni Yuna at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa loob. Sinagot lang siya ni Sun-go na manunood lang ito ng singing contest sa kanyang kwarto. Tinanong naman siya ni Yuna kung bakit dito pa sa kwarto niya. Ito na lang daw ang bayad sa kanya kapalit ng pagtulong nito sa training niya. Inaasar pa siya ni Pedro at manunood din ito ng iba pang palabas. Tinanong niya si Yuna kung bakit patuloy niya daw siyang tinataboy. Dahil daw ba ito kay Nathaniel? Sinabi naman ni Yuna na kung gusto na ba daw nitong mamatay. Hindi daw basta-basta sinasabi ang pangalan na Nathaniel. Pero naging seryoso si Sun-go at sinabing siya ang teacher ni Yuna. Siya ang nagturo sa kanya pero wala siyang naaalala na binali ang kamay nito.
Tinanong niya si Yuna kung sino ang may gawa nito. Pero hindi makasagot si Yuna. Tinanong niya lang si Sungo kung may gagawin daw ba ito sa August 24, nagtaka si Sungo at nagtanong kung bakit. May kailangan lang daw sabihin si Yuna sa kanya at hindi daw nito masasabi ngayon. Huwag na daw itong magtanong at pumunta na lang. Sa isip ni Yuna ay ito lang ang choice niya at ang kaya niyang gawin. Sinabihan niya si Sungo na kailangan itong pumunta, hindi nagdalawang isip si Sungo at pumayag agad ito. Umalis na si Sungo sa kwarto ni Yuna, pero umiiyak si Yuna. Tinatanong nito sa sarili kung tama ba ang ginawa nito. Ito lang ang kaya niyang magawa. Napansin ito ni Sungo. Dumating na ang August 24. Ito rin ang ika-30 anibersaryo ng ospital. Excited si Nathaniel sa araw na ito dahil ito ang araw na ay diniklara ni Pedro na bibisitahin niya si Nathaniel. Kay tagal daw itong hinintay ng professor. Tinawagan na ni Nathaniel si Yuna at tinanong kung nasaan na si Pedro. Sinabi lang ni Yuna na baka papunta na ito. Sabik na naghihintay si Nathaniel. At dumating na nga ang oras. Mahuhuli kaya sa patibong si Pedro? Abangan po natin lahat yan sa susunod na kabanata. Napapamura na ako sa sobrang bitin. Maraming salamat po mga ka-recap sa inyong panunood. Please like our videos and also subscribe to our channel. See you soon mga ka-recap. Bye!